Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ang traktor na si Curly Discaya at dating DPWH official Henry Alcantara pinatawan ng cite in contempt ng Senate Blue Ribbon dahil sa pagsisinungaling. Department of Agriculture, posibleng irekomenda ang pagpapalawig sa rice import ban ng isang buwan. Bagyong Mirasol, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Bagyong Lando, tinutumbok naman ng silangan ng Central Luzon. Sa MBC TV correspondents, hotel sa Davao City, nasunog. Nagsimula sa kwartong inuupahan umano ng isang construction firm. Sa MBC TV Sports, Brian Bagunas, Mark Espejo, kabilang sa statistical leaders sa FIVB Worlds 2025. At sa Showbiz Spotted, Jessica Sanchez, nagpabilib sa kanyang rendition ng Golden Hour sa semifinals ng America's Got Talent. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Na-cite in contempt ang contractor na si Pacifico Curly Discaya matapos tila mahuli ng mga senador sa kanyang sariling bibig. Sa kwento kasi nito, hindi nakadalo sa pagdinig ang asawa nitong si Sara Discaya dahil sa karamdaman taliwas sa liham ng kanyang misis na may meeting daw itong dapat puntahan. Ang iba pang update sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Go ahead, Raymond. Ms. Kay, you will Go ahead, cite in Raymond. contempt. Alright, babalikan natin ang report na yan ni Raymond Dadpaas live sa Senado. Sa kabila ng pagbaba sa pwesto ni Leyte Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, mananatili muna sa status quo ang posisyon ng mga House Leader at Committee Chair sa Kamara. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, makakasagabal lamang ang balasahan sa gitna ng nagpapatuloy na 2026 budget deliberations. Ang mga detalye sa report ni Milky Rigunan. Wala pa muna magiging pagbabago sa mga komposisyon ng mga leader ng Kamara at mga committee chairmanship. Ito ang kinumpirma ni House Majority Leader Sandro Marcos kasunod ng pagbabago sa liderato ng Kamara kung saan ang bagong House Speaker ay si Representative Faustino Bojidi III ng Isabela. Paliwanag ni Marcos ang Kamara ay nasa gitna ng pagkimay ng panukalang 2026 national budget. Ayon kay Marcos, makagugulo kung magkakaroon ng mga pagbabago sa ngayon dahil prioridad ang paghimay sa pambansang budget na nakaschedule ng talakayin sa plenaryo sa susunod na linggo. Tinawag ni Marcos na disruptive kung sa ngayon ay magkakaroon ng balasahan sa Kamara dahil baka makaantala ito sa mga budget deliberation. Sa gitna po tayo ng budget, kailangan natin ipasa ang pinaka-importanting batas ng ating bansa at yan po ay ang budget. So I don't think there will be any changes for now in the chairmanships or the composition of the leadership dahil lang it's too disruptive to what we are going. Samantala, sinabi ni Marcos sa sandaling simulan sa susunod na linggo ang mga budget deliberation sa plenaryo, wala munang isasagawang mga committee hearing. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinatawa naman ng contempt ang contractor na si Pacifico Discaya at dating DPWH official na si Henry Alcantara. Ating balikan ng live update sa Senado.
ni Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Mabilis na inaprobahan ng mga senador ang motion to cite in contempt ni Pacifico Curly Vizcaya dahil sa kanyang pagsisinungaling. Ito ay dahil sa sinasabi niyang may karamdaman ng kanyang asawa na si Sara Vizcaya kaya hindi ito nakadalo sa hearing. Ngunit sa liham ni Mrs. Vizcaya sa Senate Blue Ribbon Committee na binasa ni Senador Panfilo Lacson, sinabi nitong hindi ito makaharap sa hearing dahil may nauna na siyang nakaschedule na meeting sa kanilang mga tawa na hindi na niya maaaring ipagpaliban. Hindi tanggap ng mga senador ang kahiyan ni Mrs. Vizcaya, lalo na't iba ang sinasabi ng kanyang mister sa komite. The Senate President is recognized. Yes, okay. I think your pending motion is not to cite him in contempt. It doesn't necessarily mean that we will be deciding on what to do with him after that. It's just merely citing in contempt for lying. So we'll take it at that at this point, and perhaps discuss later on what the decision of the committee is. But in the meantime, I'm giving up my 3 minutes to Senator Rizal. Not Point yet, of inquiry. Senate President. Point of inquiry, Mr. Chairman. I would like to clarify with Senator Marcoleta if he raised an objection because I didn't quite get it. No, I'm not raising any objection. Thank you, Senator Point of Marcoleta. inquiry. So let's rule first on the motion, pending motion, before anybody else talks. No. So there's no objection. So, Mr. Vizcaya, you are cited in contempt of this committee. Point of Sa pagharap ni DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na sa 2 linggo pa lang nito sa pwesto ay nakatanggap na ito ng 100 report ng mga substandard o kaya ay ghost project. Ilan sa mga ito ay sa Bulacan, La Union at Mindoro. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng DPWH. Hinggil dito, katuwang na ang mga tawa ng Independent Committee on Infrastructure. Than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon ay in very, very close coordination sa kanila. Bawat po project na nare-report, nagbubukas po kami ng case file dito. Ini-inspection po natin either personally or yung pong mga ibang kasama natin sa team. Ngayon po kasama na po ang members at team ng ICI, lalong-lalo na po ang special advisor ngayon ng ICI na si ang mayor po ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong. So, Sa pagpapatuloy ng hearing ay na-cite in contempt din si Engineer Henry Alcantara na siyang dating District Engineer ng Bulacan First Hearing District. Ito ay sa motion ni Senador Erwin Tulfo dahil sa kanyang paniniwala na nagsisinungaling si Alcantara nang sabihin na wala siyang kinalaman sa mga ghost flood control projects. Imposible umanong hindi niya alam ang mga nangyayari sa kanyang distrito at lahat na lang ay tinuturo sa kanyang mga tauhan na sina Bryce Hernandez. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Inamin din ni Hernandez o ni Engineer Bryce Hernandez sa pagtatanong na Senator King Lacson na isang Lawrence Cruz na umunoy bagman ni Engineer Alcantara may ng kanilang kampayan sa labas ng Bulacan First Engineering District Office. Sa pagpapatuloy ng hearing ay ang panaman ng WJ Construction na si Ms. Mina Elamparo Jose ang tinatanong dahil sa akusasyon na ito umano ang nagdadala ng obligasyon sa sinumang proponent ng flood control project sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Live mula sa Senado, maraming salamat, Raymond Dadpaas. Pinag-aaralan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paghiling ng rice import ban extension mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ikinatawa ng kalihim ang mabilis na pagsipa ng bentahan ng palay mula mismo sa ating mga magsasaka. Tinutukan yan ni Jackie Resio. Posibleng ipa-extend ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang importation ban sa bigas. Sa panayam sa 2x2 sa DZRH, sinabi ng kalihim na maaaring hilingin niya kay Pangulong Bongbong Marcos na tumagal ng 1 buwan ang naturang ban. Dahil dito, anya nakita ang agarang epekto ng paglago ng bentahan ng mga palay mula sa sarili nating mga magsasaka. So alam natin na it's restricting the quantity of the imported rice. It has immediate effect, no? So baka ang magiging suggestion ko siguro kay Presidente pagdating ng aming update to him after 15 more days, baka kailangan i-extend yung ating close hindi mo na mag-import back. Paglilinaw naman ni Laurel, wala pang kapangyarihan ng Department of Agriculture at National Food Authority na maibaba ang presyo ng palay o bigas dahil sa rice tariffication law na nagpapadali ng importation sa bansa. Kaya ang pinakamabisang solusyon para kay Secretary Laurel sa ngayon ay ang pagpapatupad ng naturang importation ban. Sa ngayon, walang kapangyarihan ang DA or NFA para makontrol to dahil nga sa ating RTL at liberalize yung importation. Kaya kita ho naman natin bago pinahinto ni Presidente yung pag-import for 60 days, bumabot na 8 to 10 pesos eh. So, Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabilis na pinasinungalingan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang di umano'y special treatment ng Department of Agriculture sa fishing business ng pamilya Tiangco ng Navotas. Wala rin daw mali na sila sa pagkakaloob ng ahensya ng permit sa pamilya Tiangco, lalo't angkop ito sa laki ng kanilang kontribusyon sa industriya ng pangingisda. Narito si Dustin Bayog. Pinabulaan ng Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pagbibigyan ng special favor umano sa malaking fishing business ng pamilya ni Navotas Representative Toby Tiangco. Ito ay bunsod ng pag-question ni House Co-Chair of Infracom Terry Ridon sa umanong conflict of interest sa fishing company ni Tiangco bilang biggest importer ng galunggong. Sa panayam sa DZRH, ipinaliwanag ni Laurel na hindi special favor ang pagbibigyan ng permit sa Trans-Pacific Journey Fishing Corporation ng pamilya ni Tiangco dahil nakabase raw ang kanilang alokasyon sa bilang ng isda na kanilang binibenta sa local market. basically, ang formula namin is kung ito nakahuli ka ng 1,000 tonelada ngayong buwan. Diba? Ilan ba dyan ang binenta mo sa local market? So yun ang basihan mo ngayon kung anong percentage ng allocation mo kasi kayo yung tumutulong magpakain sa mamamayang Pilipino. Nauna na rin sinabi ng kalihim sa Kamara na nararapat lamang kanila nakuha dahil silang may pinakamalaking volume ng isda na inilalabag sa bansa. Samantala, paliwalag naman ng kalihim kung bakit hindi nito pinagbigyan ng request to import ng 3 kumpanyang in-endorse ni Ako Bicol Representative Saldico ay dahil hindi naman ito parte ng industriya. Kung hindi ka nag-invest sa industriya, saka you're really an active participant in the local industry or that particular industry, you should not be given an allocation because you don't know the market, you will just destroy it, and yung ibang stakeholders maapektuhan mo eh. Dahil imagine meron kang ganito karaming 3,000 tons na sinasabi ko na hinihingi niya. If you have that amount, then hindi mo alam yung then babagsak. Apektado yung mga isda natin eh. Apektado yung maliit, medium, and large. Dagdag dito na 2 sa 3 kumpanya ni-endorse sa kanya ni Ko para makapag-import na hindi umano kaya manghuli ng ganoong kalaking bilang ng isda. But as I recall, those are fishing companies na sinet up lang para mag-import. At actually naka-register din ng mga fishing vessels ay mga bangka lang, no? Maliliit na definitely hindi kaya hulihin. Mababatid na kilala si Zaldico bilang dating co-founder ng Sunwest Construction and Development Corporation na isa sa mga nakakuha ng malalaking proyekto ng pamalaan patungkol sa flood control projects at ang pagbenta umano ng mga outdated na computer sa Department of Education o DepEd. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, tinatayang aabot lamang sa 10,000 ang mga dadalo sa malawakang anti-corruption rallies sa Metro Manila sa Setyembre 21. Di hamak na mas mababa sa mga numerong unang ibinida ng mga organizer ng protesta. Ayon pa sa pulisya, naging mapayapa naman daw ang mga naunang rally na umarangkada naman kaninang umaga. Narito ang report ni Edniel Parosa. Posibleng umabot lamang sa 10,000 katao ang sasabak sa kaliwat kanang anti-corruption rally sa Metro Manila kasabay ng anibersaryo ng martial law sa 21 ng Setyembre. Pagtaya ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, batay ito sa nakikita nilang open sources, lalo na online. Ang sources po natin ito is both open sources at ang ating own intelligence unit sources po. Sapagkat ang open sources, kung mapapansin po ninyo, is marami silang mga sinasabi ng mga pamilyang kaya. Magkaroon pa man, inalert po ang ating director ng PCG para alamin naman yung authenticity ng mga open sources na naghihikayat. Maliit ito sa pahayag ng trillion peso march organizers na sinasabing 15,000 na ang lalahok sa kanilang programa pa lamang sa EDSA Shrine. Bukod sa EDSA, kasado ring magsagawa ng protesta ang iba't ibang sectoral groups sa paligid ng Luneta sa araw ng Linggo. Sa ngayon ay nakataas ng heightened alert sa NCR na nakaumang ding itaas sa full alert status sa mga susunod na araw. Samantala, umabot naman sa nasa 100 katao ang nagrally sa 3 lokasyon sa Metro Manila ngayong Huwebes. Kabilang dito ang mga kilos protesta ng 2 transport group sa Quezon City, Pasig at Parañaque City. Batay sa monitoring ng MMDA Metro Base, naging mapayapa naman ang mga programa at hindi nagdulot ng abala sa mga motorista. Natulog naman sa harap ng Campo Aguinaldo ang ilang miyembro ng United People's Initiative na nagpakilalang mga dating sundalo. Ito para ipanawagan pa rin ang anilay pagligtas sa gobyerno at pagsara sa Kongreso. Bagamat kakaunti, target ng mga itong direktang magbigay ng liham kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong diplomatic protest ang nakatakdang harapin ng China kaugnay ng dangerous and illegal maneuvers nito laban sa water vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR malapit sa Baho de Masinloc. Iniulat din ng Philippine Coast Guard ang tangkang pambobomba ng tubig sa BRP Dato Gumbay Piang sa gitna ng isang humanitarian mission sa West Philippine Sea. Narito ang aking report. Nakatakdang maghain anumang oras ngayong araw ang Department of Foreign Affairs o DFA ng diplomatic protest laban sa tinatawag nitong illegal at mapanganib na aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa karagatan malapit sa Baho de Masinloc. Sa kanyang mensahe sa mga reporters, sinabi ng tagapagsalita ng DFA na si Angelica Escalona na inaasahang ngayong araw isusumite ang naturang protesta. Ito'y matapos maglabas ng pahayag ang National Maritime Council o NMC ng pagkundina sa dangerous and illegal maneuvers ng mga Chinese vessel laban sa sasakyan ng BIFAR na nagsasagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o KBBM program noong umaga ng nakaraang Martes, September 16. Sa kanyang post sa X, sinalaysay naman ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG na si Commodore J. Tariela ang insidente kung saan tinangkang bugahan ng water cannon ang starboard side ng BRP Dato Gumbay Piang habang nagsasagawa ng misyong magdala ng tubig, pagkain at krudo para sa mga Pilipinong mangingisda sa karagatan sa paligid ng Baho de Masinloc. Dahil dito tinamaan ang starboard side ng BRP Dato Gumbay Piang na nagresulta sa pinsala sa naturang vessel tulad ng mga nagbagsakang salamin ng mga bintana sa bridge, partition sa cabin ng kapitan at short circuit na nakaapekto sa daloy ng kuryente sa mga outlets at aircon units ng sasakyang pandagat. Isa ring personnel ng BIFAR ang iniulat ni Tariela na nagtamo ng sugat sa sanhi umano ng mga nabasag na salamin dala ng water cannon. Sa kabila nito, sinabi ng NMC na matagumpay pa rin naisagawa ang humanitarian mission kasama ang 9 na iba pang BIFAR vessel sa lugar. Gate naman ng
NMC ang mapanganib at agresibong aksyon ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea ay malinaw na paglabag sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang 2016 South China Sea Arbitral Award at ang mga batas ukol sa maritime safety regulations. Tinatawagan ng Pilipinas ang China na itigil na ang iligal, agresibo at mapanganib na mga aktibidad nito sa West Philippine Sea at sa halip ay tumulong na lumikha ng isang mapayapa at maayos na paraan sa pagresolba sa mga issues sa pamamagitan ng diplomasiya at dialogo. Para sa MBC TV Network News, ako si Karen Oyong ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, pasok sa mga statistical leaders sina Brian Bagunas at Mark Espejo ng 2025 FIVB Men's World Championship. Si Bagunas nasa pangalawa sa best scorers, habang si Espejo naman ay nasa pangalawa sa best receivers. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Kasalukuyang nakahanay ang Alas Pilipinas men veterans na sina Brian Bagunas at Mark Espejo sa mga statistical leaders sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Batay sa opisyal na website ng torneo, panglima si Bagunas sa listahan ng best scorers na may kabuang 48 points, kung saan 43 dito ay mula sa attacks. Dahil dito, pumasok din siya sa ikalimang pwesto sa attacking category. Nanguna naman sa scoring leaders ang Bulgarian na si Alexander Nikolov at Fer Reggers na parehong may 54 points, habang si Espejo ay nasa ikalimang pwesto pagdating sa best receivers na may 17 successful receptions. Mamayang gabi, makakaharap ng Alas Pilipinas men ng Iran para matukoy kung maipagpapatuloy ang kasaysayang nakuha ng Nationals sa laban kontra Egypt at makakapasok sa round of 16. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga nasunugan sa Tondo, Maynila. Sa MBC TV Global, gera ng Israel sa Gaza, isang act of genocide ayon sa United Nations Human Rights Council. At sa Showbiz Spotted, hit Disney movie na Camp Rock, kumpirmadong magkakaroon ng third installment. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Arestado ang isang lalaki matapos mahuling ipinuslit sa kanyang underwear ang isang lata ng corned beef sa Malate, Maynila. Kinilala ng MPD o Manila Police District ang suspect na si Jericho Flores Ironio, 46 years old, ng Alabang, Muntinlupa. Ayon sa nakakitang security guard, kinuha ng suspect ang isang lata ng corned beef na nagkakahalaga ng 189 pesos mula sa istante at isiniksik ito sa kanyang brief. Nang tangkain ng lalaki na makalabas ng hindi nagbabayad, agad siyang sinita at na-recover ang delata sa frisk search. Dinala si Flores sa MPD Station 5 kung saan mahaharap siya ngayon sa kasong shoplifting. Personal namang nakiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga pamilyang biktima ng sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila. Ang mga detalye babalita ni Lef Narciso. Sunog sa Tondo, Maynila. Binisita ng Pangulo ang mga evacuation center kung saan pansamantalang tumutulong ang mga nasundan. Una nitong pinuntahan ang Antonio Villegas Vocational High School para mamahagi ng tulong. Sa labas ng paaralan ay meron nakaset up ng mobile kitchen ang DSWD na naghanda ng 2,000 hot meals. Mula sa Antonio Villegas Vocational High School ay dumiretso si Pangulong Marcos dito sa kalapit lang na General Essential Elementary School. Ayon sa DSWD, kabilang sa pinamahaging tulong sa pamilya ang family food box, hygiene kits at sleeping kits. Tanggap rin ang bawat benepisyaryo ng halagang 15,109 pesos na cash assistance sa pamagitan ng electronic cash transfer. At sa tala ng Social Welfare Department ng Manila, halos 2,200 pamilya
ang naapektuhan ng sunog sa Happy Land. Para sa MTV Network News, si Lieutenant ito lang dito. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Kanselado ang flight sa isang lugar o ilang lugar ngayong araw dahil sa masamang kalagayan ng panahon sa destinasyon. Kabilang sa mga apektado ang flights ng PAL Express na may biyaheng Manila-Basco at Clark-Basco vice versa. Inabisuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline company. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol na namataan sa kanluran ng Calayan, Cagayan at wala na rin nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng Luzon. Habang patuloy na binabantayan ang Tropical Depression Nando na nakapasok ng PAR at huling namataan sa silangan ng southeastern Luzon. Kumikilos ito pakanluran at hilagang kanluran na inaasahang wala pang nakikitang direktang epekto sa bansa sa susunod na 48 oras. Sa ngayon, hanging habagat o southwest monsoon ang makaaapekto sa bansa na magdadala ng mga pagulan sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, Bicol Region at Western Visayas. #Potastic! Mula sa posisyon ng kanilang mga tenga, sukat ng pupil sa mata at pagniyaw ay may natuklasan pa ang mga eksperto kung paano ba nag-i-interact ang mga pusa sa isa't isa. Yan ay sa pamamagitan ng kanilang facial expressions. Pero ang nagpa-unique dito ay ang dami ng kanilang ekspresyon na 7 beses ang dami kaysa sa ating mga tao. Alamin na this, mga pusa, may halos 300 na iba't ibang facial expressions na ipinapakita. Sa isang pag-aaral mula sa University of California, natuklasan na mayroon palang aabot sa 276 distinct facial expressions ang mga pusa. 4 na beses itong mas marami sa tao na may humigit kumulang lang na 44 na kakaibang paggalaw sa ating mga muka. Ginagamit nila ito bilang komunikasyon sa isa't isa at upang ipabatid ang kanilang mga pangangailangan. Ang bawat ekspresyon na ito ay kinabibilangan ng pagbukas ng bibig, paglaki at pagliit ng pupil, pagkisap ng mata, pwesto ng kanilang tenga, pagdila at marami pang iba. Sa bilang na ito, 45% ang pawang-friendly expressions, 37% sa aggressive o galit, at ang natitirang 80% ay hindi patukoy. Pero ayon sa mga mananaliksik, malaking tulong ito upang lubos nating maunawaan ang ating mga fur baby at mas mahusay silang pangalagaan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis. Magsaliksik para siguradong alam na this. Genocide, yan ang naging konklusyon ng investigasyon ng UN Human Rights Council ukol sa mga naging aksyon ng Israel sa Gaza mula na magsimula ang gera kontra Hamas. Samantala, patay naman ang 3 pulis habang 2 ang sugatan sa Amerika nang makipagpalitan ng putok ang mga otoridad sa isang nanlaban na sospek. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Gaza, sinelyuhan na ng United Nations Human Rights Council ang kanilang konklusyon na isa manong acts of genocide ang managiging pagkilos ng Israel sa giyera nito kontra Hamas. Ayon sa ulat ng Independent Commission of Inquiry, batay sa mga nakaharap na ebidensya, mula pa na magsimula ang digmaan noong 2023, lumalabas na mas maraming paglabag sa karapatang pantao ang ginagawa ng Israel kaysa sa lehitimong layunin nitong labanan ang nasabing militanteng grupo. Ngunit sagot naman ng Israel, fake raw umanong naturang report at ibinaling naman sa Hamas ang mga nasabing akusasyon. Kabilang na riyan ang pagpaslang sa mahigit 1,000 sibilyan, panggagahasa sa mga kababaihan at mga pahayag ng ilang sangay na militanteng grupo na hayagang layuning patayin ang bawat Hudyo. Samantala sa iba pang balita, nagkaroon naman ng enkwentro sa pagitan ng mga polis at isang suspect sa Pennsylvania na dapat sana i-issuehan lamang ng warrant of arrest dahil sa kasong stalking at criminal trespass. At dahil sa panlalaban ng suspect, 3 Pennsylvanian police ang nasawi habang nabaril din ng suspect ng isa sa mga otoridad. 2 pulis naman na nasa kritikal na kondisyon na agad ding isinugod sa ospital. Humihingi naman ng panalangin si Pennsylvania Governor Josh Shapiro sa publiko para sa mga nasawing pulis na nakahandaan niyang ibuwis ang buhay para sa seguridad ng lahat.
habang nagpaabot din ito ng pakikiramay sa mga pamilyang naulila ng mga nasawing biktima. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos sa mga kantang Beautiful Things and Ordinary, muli na namang nagpabilib sa America's Got Talent stage si Jessica Sanchez sa kanyang rendition ng Golden Hour. Ang tinawag na moment performance ni Simon Cowell sa semifinals round ng AGT. Narito sa aking showbiz report. One step closer na talaga sa finals round ng America's Got Talent ang 30-year-old film singer na si Jessica Sanchez. At sa semifinals, standing ovation ng judges sa rendition ni Jessica na 9 months preggy sa kantang Golden Hour. Very proud naman ang huradong si Sofia Vergara na si Jessica ang nakatanggap ng kanyang Golden Buzzer noong auditions round. Habang pinuri ni Simon Cowell ang song choice ng soon-to-be mom at tinawag itong moment performance. Sa kanyang ang nalalapit na panganganak, isang kanta ang inilabas ng ating kababayan. Pinamagatang 2 lines, laman niyang wave of emotion she'll never forget noong nalaman na buntis na sa kanilang baby girl na si Eliana. Mga gunita na 10 years old pa lamang si Jessica Sanchez nang unang sumali sa America's Got Talent. At sa aking pagbabalik, Maki-Throwback Thursday kasamang Disney dahil ang isa sa hit movies dito na Camp Rock magbabalik para sa ikatlong installment. Tutok lang dito sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports. Gilas Pilipinas member Jack Animam kasado na sa kanyang basketball journey sa Japan. At sa Hoy, bawal yan. Abogado na sumagasa sa isang traffic enforcer sa Kawit, Cavite. Pinananagot ng Department of Transportation. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sumiklab ang isang sunog sa isang hotel sa Davao City. Batay sa paunang investigasyon, ang kwarto kung saan itinuturong nagmula ang sunog ay inuupahan di umano ng isang construction firm. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City, nasunog ang isang hotel sa CM Recto Street, Davao City matapos nagapoy sa room 307 sa ikatlong palapag ng gusali dakong alas 9:30 ng gabi, September 17, 2025. Ayon sa inisyal impormasyon mula sa San Pedro Police Station, sinabi ni Jose Cuare, 51 years old, maintenance worker ng hotel, na nakita siya ng usok mula sa naturang kwarto na inukupa ng isang construction firm. Sinubukan pa niyang apulahin gamit ang fire extinguisher, ngunit nabigo siya. Agad rumispondi ang mga fire truck mula sa Bureau of Fire Protection o BFE, mga fire volunteer at Central 911 kung saan gumamit pa ng mataas na ladder upang makontrol ang sunog. Diniklarang under control ng Bureau of Fire Protection ang sunog pasado alas 12:30 ng hating gabi, September 18 at tuluyang napula dakong 1:49 ng madaling araw. Gayunpaman, nanatili ang mga tauhan ng BFE sa lugar matapos makitaan ng usok na posibleng pagmulan muli ng apoy. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang kabuhuang halaga ng pinsala. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin habang naglalakad sa Hacienda Siason, Barangay Caliban, Bayan ng Murcia, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Hani Labaro, hipe ng Murcia PNP ang biktima. Kinilala na si Crespin Lingamin, 52 anyos, residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Labaro, tinamaan sa mata ang biktima na ikinasawi nito at patuloy na tinutugis ng kapulisan ang suspect. Nakuha sa crime scene ang 3 basyo ng kalibre 45 na pistola at isang bala nito
ng nasabing baril. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Street level individual drug suspect huli sa may bust operation ng PNP sa Malasiki, Pangasinan. Nasa kustodiya ngayon ng Malasiki Police Station ang suspect na kinilalang si alias Dante, 33 anyos, street level individual at residente ng barangay Poblasyon matapos itong masakote sa may bust operation. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Casim, alas 4:30 ng hapon nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ng operasyon at isang nagkunyaring buyer. Gamit ang marked money, binentahan ng suspect ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3.09 grams na may street drug price na 21,012 pesos at agad itong inaresto. Nasamsam ang marked money at cellphone ng suspect na gamit niya sa illegal na gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ni alias Dante. Mula sa Action Radio Pangasinan, para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desidido ang Department of Transportation o DOTR na patanggalan ng lisensya ang abogadang nanagasa ng traffic enforcer na sumita rito. Ang opisyal na pasama na nga't lahat sa hood ng sasakyan ay nagawa pang takasan ng sospek. Ang pahayag dyan ni dating Transportation Secretary Vince Dizon. Balikan sa report ni Dustin Bayog. Sa CCTV footage na ito na sinapubliko ng Department of Transportation o DOTR, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang pananakit sa traffic enforcer na nakasampas sa hodang umaandar na sasakyan sa Kawit, Cavite. Batay sa investigasyon, lumalabas na sinita ni Trahico, ang naturang motorista na nagpakilala bilang abogada matapos itong masagi ang isang tricycle. Pero sa halip na huminto ay humarurot ang suspect kung saan napakapit na lamang enforcer sa hood upang hindi tuluyang masagasaan. Tiniyak naman ni dating Transportation Secretary Vince Dizon na pagkakalooban ng ahensya ng legal counsel ang biktima para sampahan ng suspect ng kasong direct assault. 10 to 15 minutes. Can you imagine? Tapos nabasa ko pa online na nagyayabang itong na keso, abogado daw siya. Kung abogado ka, mananagasa ka ba ng enforcer? Sa ilalim ng Article 148 ng Revised Penal Code o RPC, ang sinumang mapatutunayang nanakit ng isang person of authority habang sinasagawa ang kanyang trabaho ay maripatawan ng prisyon koreksyonal at multa na hindi lalampas ng 200,000 piso kung ang krimen na ginamitan ng armas o pisikal na dahas. Habang posible pa rin patawan ng 6 na buwang pagkakabilanggo at multa na hindi lalampas sa 100,000 piso kahit walang pisikal na pananakit ang nangyari. Ayon pa kay Dizon, may higit 2,000 sinilbihan ng show cause order at suspension, habang nasa higit 400 naman ang tuluyan ng binawian ng lisensya. Patunay lamang anya ito na napapauna ang panukalang shame campaign para sa mga grave at repeat offender na magtanda na ang mga ito. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng basketball, kumpirmado na ang pagpirma ni Gilas Pilipinas Women veteran Jack Animam sa Denso Iris para sa Japan Women's Basketball League. Ang bagong yugto sa career ng 5-time UAAP champion, alamin sa report ni Millie Borja. Lilipad patungong Japan si Gilas Pilipinas Women veteran Jack Animam matapos pumirma sa Denso Iris sa top division ng Women's Japan Basketball League. Yan ang kinumpirma ng management na Titus Sports nitong Miyerkules. Ayon kay Animam, sa isang post sa social media page ng Denso Iris, excited siya na makapaglaro para sa bagong kupunan at tumaasa ng buo ang suporta ng mga tagahanga habang kanyang kinakatawan ng franchise. Ang Japan ay pinakabagong destinasyon sa professional career ni Animam
matapos niyang maglaro sa Romania para sa FCC UAV Arad, kung saan tumulong siyang dalhin ng koponan sa ikatlong pwesto sa Liga ng National noong nakaraang taon. Nakapaglaro na rin si Animam sa Taiwan, Serbia, France, China at Australia bago ang kanyang paglipat sa Japan. Ang 5-time UAAP Women's Basketball Champion ay huling nagsuot ng Guinness Pilipinas Women's Jersey sa FIBA Women's Asia Cup noong Hulyo sa China, kung saan nag-average siya ng 10.4 points, 10 rebounds at 2.8 assists per game. Nagwakas sa ika-6 na pwesto ang Pilipinas sa nasabing torneo, subalit nanatili sila sa Elite Division A at nakasiguro ng slots para sa 2026 FIBA World Cup qualifiers. The long wait is over, Disney fans, dahil officially in production na ang third installment ng hit musical film na Camp Rock. Ang pasilip sa taping ng Jonas Brothers, narito sa aking showbiz report. It's official! Muling magsasama-sama ang Jonas Brothers at si Demi Lovato para sa Camp Rock 3. Pero ang actress-singer magsisilbi behind the scenes bilang executive producer. Sa inilabas ngang video ng Disney, may pasilip ang magkakapatid na Nick, Joe at Kevin Jonas na gumaganap bilang Nate, Shane at Jason Gray sa kanilang pagbabalik camp sa Vancouver. It's time to head back to camp. Hati naman ang opinyon ng ilang fans na bagamat marami ang nag-excited ay may nagpahayag ding Camp Rock will never be the same without Demi na bumida noon bilang Mitchie Torres. Kamakailan lang naghatid ng major throwback feels nang muli mag-duet sina Demi at Joe sa MetLife Stadium concert ng pop rock trio, hatid ang kanilang hit tracks gaya ng This Is Me at Wouldn't Change a Thing. Magunita na taong 2008 nang inilabas ang Camp Rock na nagkaroon ng sequel na Camp Rock The Final Jam matapos ang 2 taon o noong 2010. Para sa MBC TV, Network News at Deponyo Showbiz, Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Get ready, Pilipinas! The world's best volleyball teams are coming to our shores for the 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Witness world-class action, thrilling rallies, and unforgettable moments as the Philippines take center stage in this historic sporting event. Don't miss the excitement this September 12 to 28, 2025 at SM Mall of Asia Arena and Smart Araneta Coliseum. Get your tickets at www.philippineswch2025.com, smtickets.com, or ticketnet.com.ph. MBC Media Group is one of the official media partners of the World Championship event. Ang bilis na aresto, partner, nung lalaki kanina, no, na nagnakaw ng delata ng corned beef. Sana lang ganun din kabilis maaresto yung mga opisyal dyan ng pamahalaan, no, di kaya naman mga kontraktor na bilyon-bilyon ang ninakaw, ang kinurap sa pera ng taong bayan. At hindi lang yung mga ganitong maliliit na bagay. Yan ho ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Meron na lamang tayong 78 araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.